tayo. Itong bike na to, dati kasi pakiramdam ko kaya ko pa rin itong bike na to, kasi dati big bike ako, di ba, yung 400cc na Honda CM 1982, all alloy, wala siyang radiator, pero parang magkasilbigat lang siya. Nakakatawa ito mga UP Express na to, parang ang mga driver niyan parang yung mga driver ng patok, kasi ginagawa rin nila parang patok yung ano, yung bus nila, at malalaki, singit na singit, kasi ganito sumingit. Alam mo, discarding patok, patok speed. Okay, ano ba yung pag-uusapan natin? Ulitin natin kasi in-upload ako kahapon, kaso hindi ko pa na-set up yung Bluetooth. Nasa Bluetooth na ako ngayon, hindi ko akalain na kakagat eh, kasi naka-ano to sa music, naka-Bluetooth dun sa music, pero this time hindi siya sa music nakakabit, sa iPhone siya. So may bagyo daw sa Monday, super typhoon, Uwan ba pangalan? Uwan, 286 kilometers 286 kilometers per hour ang ano niya, nakatakot talaga, sobrang lakas na yung nangyari sa Cebu. Pero ang usapan natin ngayon yung sa voice, non-voice sa call center BPO, dahil 6 months lang ako sa voice healthcare, tapos ngayon naman nasa email, non-voice. I would say mas maganda talaga yung non-voice. Walang gulo, pwede ka manahimik, pwede ka magtagal, sa ginagawa mo, kagaya sa atin email. Hindi totoong tayo, hindi wala kang kausap ng tao yung nag-aantay, hindi sa real time ano yung real time yung kausap mo iniiwan lang nila dahil email niya. So ang usapan doon, sasagutin within 24 hours, ito mo yun, within 24 hours sasagutin. So yun, maganda ro, makakapag-isip ka, makakapag-asay, kaya alam may ticket number siyempre hindi naman pwede isang ticket ka buong araw, ticket number sila na tinatawag. So gusto mo pa rin yun, pag sinabing 6-7 sa isang oras yun, dapat ganun lang sasagutin mo. Kahit 6-7 yun, hindi naman lahat ng expert madadali, hindi pare-parehas may mga problema sila kaya sila tumatawag, may problema yung mga tao, kaya hindi mo pwedeng sabihin na kaya mo gawin ng 5 minuto yung isang email, no? Siyempre magalang ang email mo, although meron namang parang mga guide, alam mo, may mga template meron, pero siyempre hindi mo naman papabayaan yung template na tumakbo sa pag-isa niya. So yun ang ng advantage ng email, mas madali talaga siya kaysa rin sa voice, kasi yung voice real time na tao yun Tapos tandaan nyo, mga tao, hindi yan kumukontak o hindi yan nakikipag-usap nang walang kailangan. Usually tatawag yan, may kailangan yan, meron siyang problema dun sa amount niya o sa binili niya o sa warranty o sa insurance, meron niyang problema. Para pag tumatawag kayo sa PLDT, kailan ba kayo tatawag sa PLDT? Diba pagka naputulang kayo, tapos diba anong gagawin? Di ba galit kayo pagka ganun, gagalit kayo, so ganun yun, sasagutin mo yun, mga galit na tao na yun. So may level din yun, may iba naman may restraint, no? Pero yung iba talaga napupuno rin hindi ko rin masisisi sila napupuno dahil yung queuing ba, yung pinag-aantay mo sila sa linya ng 6 na oras, ganyan. Hindi natin kasalanan yun yung system, no? So na sobrang dami ng tumatawag, naka first in first out sila, yun ang nagagalit yung mga customer, 6 na oras sila doon, diba?
So, hindi mo masisisinggalin sila kagad. Tapos yung iba, kagaya namin, yung mga bago kami, hindi namin alam ang gagawin. Eh, hindi mo naman pwede sabihin sa customer na, sandali, mag-aaral muna ako, ganun. Hindi naman pwedeng ganun. Andyan lang sila, andyan. Kasi ayaw ng, hindi yun on-operate. Kasi isang customer na yun, hindi yun may time stop. Hindi pwede sabihin, babalikan kita, tawagan kita mamaya, ganun. Alamin ko muna yung problema mo. Hindi, meron kaming health center yung magtuturo sa amin. Parang encyclopedia namin. Tao din, tatawagan din namin siya. Habang naka-hold yung customer. Ano yung ginagawa niya? Siyempre, pagbalik ko sa kanya, galing na galing. Tapos, halimbawa, pumunta ka na rin sa parang tutulong sa'yo. Tapos, hindi mo pa rin nakuha, agad-agad, first time, no? Eh di, yan, ang resolution mo, down. Ito, so, alam mo naman, pag ang tao tumawag sa'yo, kasi hindi mo alam ang ginagawa mo din sa'yo, pagkakalit na lang yun. Talaga sisigawan ka. Kaya sabi nga nila, yung mga call center na ibig daw, biniyaran para masigawan. Kaya gusto yung gusto ka sa masigawan, kahit na sa produkto, sa piliin, sa pagkakita. Kaya hindi pwede may nang nilalang talaga dito sa labanan na to. Eh, ako matandaan yan. Pero grabe, hindi ka lang. Marami kong napapakalma kasi sa boses ko, di ba? Alam ko na medyo na yung mausap ko na, parang pagkumanda rin ang respect. Pero pagka yung kasama namin mga babae, mamumura talaga ng fuck you, bitch! Tatawa ka talaga pagka tungkol sa leader namin. Ang customer back me twice. Back me twice daw, yung pala dalawang beses na tinawag ng back me twice as a nakakatawa ang buhay na ano. Kaya minsan nagtatagal, kaya yun ang nangyayari kung bakit in out yung mga tao sa mga call center. Talaga nagtatagal kasi gusto mo magpahinga. Parang sa ayun ang tamang word brutalization. Parang ang binu-brutalize. Kasi kung tutusin sa tunay na buhay, ayaw mo naman makausap yung mga tao na, no? Kaya ako sa labas, magsuntukan ka na lang. Pero dahil customer sila, papayag ka na sila ang bida. Brutalize ka, yun ang tamang word, brutalize ka talaga. So, kaya bibilib ka rin sa mga customer service, hindi mo pwedeng palitin sila. Sila palitin nila lang, natapang. Hindi nga lang, depende sa kondisyon, kasi talagang masisira ang mental health. So, kaya meron kami mga psychiatrist. On site, pwede mo may schedule, mga wellness. Kasi nga, maano yung mental health mo. Eh, isipin mo na lang. 18, 19 years old yung customer service na hente, babae, ganyan, bata, kalalabas lang ng high school. Tapos mumura-murahin, di ba? Eh baka sa bahay nga nila, hindi namumura yun, di ba? Tapos bilang pagdating dito sa mumura-murahin mo, foreigner. Yung mga foreigner pa naman na iba, talagang mura, kasama na sa sentence nila yung mura, yung fucking you fucking dead, kaya gano'n. Sasama man na sa gitna ng sentence yun, kasi wala pang sinasabi. No? Kaya, ang hirap, pero sanayan lang. Ibay ka rin. No? So, yun ang problema sa calls at saka sa non-voice. No? Sa chat naman, tumugulit sa'yo, yun nga lang. Hindi pa rin nagsasalita, di ba? Doon pa rin sa doon pa rin sa box, no? Chat box. Pero mamumura ka din doon. Mamurahin ka rin sa box. Di ba? Ganun din, mamumura ka rin. Kaya pagka emotional ka o lumalabang ka talaga, mamumura mo rin sila. Pero so far talagang yung mga talent ng mga kasama ko na pupusan siya, pagka ikaw ay talagang lalabang ka, talagang hindi ka magtatagal, no? Kasi magkakaroon ka ng mga maraming dissatisfaction ratings.
Galing sa customer, hindi sa ano ka, nakaman nila, hindi satisfaction sa inyo. Tumidilim na oh. Sa ano, alas 12 ng tanghali, tumidilim na oh. Ibig sabihin ka, baka galing mo ganyan yun ah. Kung ito, tumidilim oh. Yung isa, hindi. Makanta lang, kaya ba? Kung pinayan ka, lalabak din pala ito. Sige, sige, sige. Pasok po. Oh, yabang oh. Ha? Daming mga ganyang tumira pero makikita mo, kasabay mo rin lang. Ayan, lang siya. Kasabay mo rin lang. Pero ayun. Malagay ko maganda itong video na to dahil ilagay ko na yung ads. Ngayon, magkikwento ko sa inyo yung alam niyo yung Mototown, Bridgetown, yung tambayan sa Mototown, Bridgetown, wala na rin eh yung camaraderie na bike tambay yung Sunday dati, yung weekend, wala na, nandito na oh sa Sianat Compound Complex dito sa may sa Matasari Cities nandiyan na sila turo ko sa inyo dito na yung tambayan na yun. Ginaganap yung usually sa last day na of the month. Last weekend of the month. Kasi sa itong lugar na ito kasi siyempre ginagawa pa lang yung Bridgetown ng last weekend. Makante lang kasi doon doon kaya natin ginaganon. Pero ngayon wala na doon. Ito, ganda rito. Meron dito Shakey's. Ito. Dito kayo tatambay. Malapit sa Masintag na. Ito yan yung Sianat Compound. Papuntang Masina, Rinasmana. Ito, Shakey's yan, no? Pasok kayo dyan sa butas na yan. Yan, sa likod. Yan. Sa likod ng Dunkin's at Shakey's na yan. So, tambayan ng mga moto, tapos maraming kainan, no? Hindi na problema. Gusto mag-inom naman sa Shakey's. Yan, yung sa kanan na yan. Ito, pasalubungan. Ito naman, Masinag, SM Masinag. Diyan ako nagsimula. Diyan yung sa ating healthcare boys. Diyan ako muna nag-apply. Masinag, SM. Ayun, sa kaliwa, oh. Sa kaliwa, nakita niyo yung building na parang lake. That's the, Silent Performance. Ayan, SM. Nakita niyo SM. Naka-try footprints niya. Kaya makikita niyo yung building ng Silent Performance. There. Yung page na building na yan, Silent Performance yan. So, ang lunch namin dati, tinatawag namin lunch. Talagang sira ang oras mo eh. Pagka po, sira talagang budget lang mo eh. Diyan kami kumakain sa labas. Meron diyang tumatambay na Jolly Jeep. Madaling araw, alas 3 ng umaga. Nandiyan sila. Yun ang tinatawag naming lunch. Imagine that, alas 3 na madaling araw, lunch. Dito naman sa bago kong account, ang lunch namin, 6 in the morning. It is supposed to be breakfast, no? 6 in the morning tawag namin dyan, lunch. Tayo sa kanto, okay. So magpapasko na kasi, kaya sawa rin ako sa lugar na to. Araw-araw akong papasok dyan, sa Ampinstone, sa SA. Tambay ako ng SA. Dito tayo kukuha ng kape. Tapos tambay pa ako sa wifi ng SM. Libre wifi yung SM, ang lakas. Kaya pagka meron akong i-upload mga games ko, Call of Duty Mobile, doon ako nag-upload yung mga vlog, gano'n. Upload namin sa YouTube. Pwede na ako nag-drawing sa gallery. Drawing ako mga picture kong gagawin art. So sinasabi ko sa inyo, yung Pasko na naman, nagbabaan na naman yung mga tiga mountains, namamalimot. Ang dami niyan. Buong pamilya. Ang saklap kasi yan, pag binibigyan mo sila, hindi na sila umaalis dito. Ngayon, pag binibigyan mo sila, hindi na sila aalis dito. Yan na magiging buhay nila. Tumipita na sila.
Saka tried and tested yan sa ibang bansa. Pagka binibigyan mo sila, hindi na sila aalis dito. Pati mga anak-anak nila, magiging ganyan na rin. Eh, kung kikita sila ng 1,000 eh. Ang daming sakyan, no? Maghapon, 20-20. Wala naman na nagbibigay ng piso ngayon. Diba? Ang bigaya ngayon, pasampusan po. Dahil alam natin, mabibili yung mga... Dito tayo sa may kanto. Ito. Dito lang tayo dito. Paglaba na mamaya, baka may clinic na po gabi. Tapos bukas, show. Art show bukas, Centro Leona Galleria. So yun. Kasi ng motor, 60. 60. Portal, F1. Pero nangyari kasi yung sa aking 6 months dito sa Maytubaw, lahat ng mga naapunta ko ng mga trainer namin wala. Ganun din nangyari sa amin, Teleton Toma, mga nag-training sa amin, hindi na rin namin nakapunta na nag-stay din sa company. Nalipat sila sa nalipat sila sa Makati. Nawala na rin sila. Di ba natatapos ng 5 buwan? Sobrang bilis ng pagpapalit ng mga tao. Imagine, nag-training sa'yo, wala pa 5 buwan, wala na. Ganun din nangyari dito sa mga Cubao. Wala na rin. Pero naisip mo, no? Na-master na nila yung trabaho at bigla sila na hindi na payagan naman sila. Kaya nakakapagtaka. Kasi mahirap din masterin yung trabaho. Mahirap. It takes years. Hanggang 1 year, 2 years. Tapos biglang aalis ka na naman. Mag-train ka na naman sa bago ako. Tapos na-masterin mo na naman ng 1 year. Tapos aalis ka na naman. Mahirap masterin. Kasi pagka yung mga minaster mo sa isang hindi mo naman igamit sila. Kasi ibang produkto na naman. Sweldo naman, sweldo. Start ang mga sweldo rito sa video sa Pilipinas. Simulahin ng mga daytime account. Kasi marami yung gusto ng daytime account. Pero simulahin sa mga 15,000. 15,000. Natanggap yan, daytime. Normal time, di ba? 9 to 5. Normal pa ng tao. Normal pa buhay. Tapos may papasok na 16,000, 17,000. Pero siyempre may mga plus yun. Hindi lang naman yun ang base. Siyempre may mga allowance siyang clothing allowance, transportation allowance, food allowance. Pag nasa bahay ka, internet allowance, electricity allowance. Nakapot ng mga 21, 22. Yun ang base. Pero kung lilipat ka na at ikaw ay naka 1 year na, kaya karamihan dyan gusto mag 1 year, pwede ka na kami sa
mag-demand ng 30 pataas, 29, 30, up to 38. Ganyan. Depende talaga sa galing mo at saka sa edad mo siguro. Siyempre, may edad ka na, siyempre mas mabagal ka, at saka siyempre makakailangan ka ng insurance talaga. So, ganun yun. Pero ganun ang presyuhan. Meron akong kilala naka 48 eh. 48,000 Wells Fargo. Ang galing naman kasi mag-business. Para lumaki sa States. Ganun siya. Pero ako naman nag-experience na ako kasi gusto ko talaga mag-breeding. Talaga gusto ko. Dark clouds po. Ito bumabaha ito eh. Tanga-tanga ito eh. Mga isang metro ito. Lapat. Samantalang dapat ito. Prime lang na ito. Ito mga ano ito. Ano sinimento. Urog-urog na naman. Kasi may sapa dito eh. May sapa dito. Talaga may mga body of water, water dito. Pero ginagawa ng malaki yan. Nagkapa na yan. Ang laki ng ginagawa dyan. Marami na namang kumita ng mga water. Lang nagsisipagyaman na dyan sa project na. Kawawa talaga. Kaya minsan mapapaisip ka rin. Kung talagang yung form of government ba natin ay tama, yung demokrasya, tama ba talaga? Kagaya nga, tignan mo, kunwari, meron tayong punishment system. Pero wala naman ako kulong, di ba? Ako kulong, yung mahihirap, yung maliliit, yung mga nagrarally, yung mga nagnanakaw ng mga chocolate, nagnanakaw ng mga sardinas, yung mga diaper, gatas. Pero yung mga mismong talaga mga ulo. Kasi dapat kailangan magbigay ka ng example talaga eh. Kung hindi, walang mangyayari. Hindi sila natatakot. Ginagawa nila kung sino yung nagdidesisyon, pinapalitan lang nila eh. Kaya na Supreme Court, diba? Alam nilang nagdidesisyon pero ilalagay nila mga tao doon. Kaya yun ang ano eh, lamang ng AI. Yung AI, hindi mo yan magaganyan eh. Nakatakot ka lang dahil hindi tayo ng AI dahil wala tayong sense. Kaya bilang tao wala tayong sense. Walang sense, no? Kunwari, kukolekta ka ng healthcare pero nanakawin mo rin. Diba? Kunwari, bibili ka ng gamot pero tutubuan mo rin ng malaki tapos hindi mo pala makakagamot, makakadisgrasya. Hindi natin alam kung paano pakainin ng lahat ng lahi natin. Puro greed, diba? Hindi balance, walang sense na. Diba? Alam natin may baha, nagdaan ng ng pondo. Anong ginawa? Dininakaw. Tapos nainggit yung isa, konti lang nanakaw niya. Hindi gusto naman ng iba, mas malaki nakaw. Pakain sa pamilya, nakaw. Proud pa, diba? Tapos di pa huli-huli. Hindi pa huli-huli talaga. Kasi yung natin, mga pulis, sundalo, takot sa mga sikat, takot sa mga may pangalan. Diba? Kahit mga artista lang eh, mga dating artista lang, takot mo, takot. Masakit yung ito, takot sila. Tapos pagka binigyan ng parte, kasama na sila. Baga walang decision making talaga. Yung birang-bira lang ang Pilipino kaya mag-decision. Karamihan sunod-sunuran lang. At more dapat lang. Nagtataka ka bakit yung bangko, diba meron kang ATM machine, hindi nga makadugas ng piso yun eh. Napaka-stricto ang security. Hindi ka makadugas ng piso, nagpas mo sa pera mo. Ito pa ang kukuha na, diba? Bigro ka sa iba 18 pesos. Pag
Pagka ano ka lang, mag-inquire ka lang, 2 pesos. Pulito, gawa ko sila talaga agad. Pero pagka mga ano, yung mga voting machine, yung voting machine nadadaya. Ganun lang kasimple yun. Kumbaga meron naman technology para hindi ka madaya, pero nadadaya yung mga voting machine dahil napabayaran yung mga nangyayari, mga gumagawa ng mga voting machine, napabayaran. Mga program, lalagyan nila ng butas. Ibenta nila sa highest bidder yung mga butas para may pasok nila yung code nila. Ma-adjust nila yung numero. Numero lang kasi yun eh. And I'm telling you, programmer ako, pwede yun. Walang makakaalam. Ganun na nangyayari. So, tsaka yung mga malls, diba? Diba yung mga malls, mga pasyalan, napakaganda. Sobrang ganda. Bilis, aircon, mga customer ng mga SM, mga Ayala, no? Ayala malls. Mga customer na kahit mga tambay lang, kahit nagpapalamig lang, ipapa-aircon lang. Diba? Komportable. Kaya di ba maraming mga tao tumatakas sa klase, nagkakating klase, tambay din, papa-aircon lang. Kapasyang sosyal, di ba? Ganyan gagawa ng mga TikTok reels nila, ano, mga Facebook reels. Mukha pa silang mayaman, pala tumakas lang pala sa eskwelahan, no? Maganda, ang facility. Pero pagka mga government offices, kapapangit. Walang aircon, pangit na silya, hindi maganda yung antayan, no? Wala man lang ticketing system. Ang sikip, alam na nga nila na ganito karami ang pupunta araw-araw. Hindi naman rocket science yan eh. Alam mo naman kung ilan ang customer mo araw-araw dahil araw-araw na ginagawa yan. Year in, year out. Tapos alam mo naman ang populasyon ng isang lugar na kukubra nung servisyo mo. Diba? Kasi gobyerno ka eh. Nandiyan lang sa iyo pera eh. Hindi pa rin makakompute yun. Pupunta ka sa mga government offices. Hindi man qualified yung mga tatanggap sa'yo. Ayayabang pa. Lalo na ngayon. Mapamukha lang sa'yo na bobo ka. Dahil nauuso yung mga ganyan sa tayo. Bobo. Isip mo diba? Ay mga kabataan. Bobo mo. Kaya mga government official din dyan. Bobo ka kasi. Kaya hindi ka makakuha ng form. Ma-aprobahan yung loan mo, ang bobo mo pumilap ng form, ganyan, hindi mo na isabit ng oras yung form. Laging gano'n, kahit saan ka magpunta. Alam mo na yun, nagmamagaling na lang sila para pagtakpan yung hindi nila kaalaman sa technology. Nakikita mo talaga. Wala man database, yung mga kumukuha ng mga data, walang database. Wala man lang database, kahit yung yung access database, wala. Kanya-kanya pinangkuha ng kanilang sa Excel, sa Notepad, ganyan. Bawat empleyado, kukuha ng data sa Excel. Eh paano mo kung consolidate yun? Bawat empleyado may kanya-kanya data. Kaya nawawala na. Kung sinasabing, nawala eh, kasalanan. Minsan pumila ako, 1,000 na nga eh. Wala ako ng license. Naliganda ko after a month, automated na raw. Ano na lang daw, papadala lang ng email. Hindi ako pinadalaan, 1 buwan. Tapos pagtingin ko, wala yung file ko. Dinaba ako ng 1 buwan, nagbumasas ako ng gusto. Tapos sabihin sa akin, may mali ka sa ginawa mo, kaya ka nagkaganyan. Ano sabi sa akin? Hindi ka kasi marunong. Makikipagtalo ka ba sa mga ganon? Mga taong ganon, taong gobyerno. Napakaangas. Parang nabigyan sila ng kapangyarihan. Parang pagka mas magaling ka sa akin, mawala ka na lang. Naharap ko. Parang gano'n ang ugali nila. Pati mo may nag-viral yung sa BIR. Totoo yun. Wala kang makukuhang respeto. Dahil yung mga nakaraang administrasyon ng buhay, naging maliit na lang. Maliit na lang siya. Tapos ang dahilan, safe tayo ngayon dahil ganun ang ginawa. Yun na lang, kahit sinong tao, yun na lang. Yun na lang yung rhetoric nila. Safe tayo ngayon dahil ganun ang ginawa. Stuck na rin. Pero hindi nila alam na lahat ang nangyayari. Tugma. Dugtong. Kung bakit nahihirapan sila kumita.
utang, kung bakit sila mababa sweldo, kung bakit alang bilihin, bakit kulang yung ano nila, pambili, bakit tayo binaba, dugtong-dugtong lahat yun. Hindi nyo may dugtong. Dahil lang alam nyo lang, safe maglakad sa gabi dahil